And habang tayo po ay magbabasa dito po sa Matthew chapter 21, verse 28 hanggang 32. Okay? So dito, babasahin ko po yung 28, sa inyo po yung 29. Okay? So, basahin po natin. Dito po, but what think ye? A certain man had 2 sons, and he came to the first, and said, Son, go work today in my vineyard. Okay po? He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. Okay. Verse 30, and he came to the second and said likewise, and he answered and said, I go, sir, and went not. Whether of them plained the will of his father? They said unto him, the first. Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publican and the harlots go into the kingdom of God before you. Okay, verse 33. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not. But the publicans and the harlots believed him. And ye, when ye had seen it, repented not afterward that ye might believe him. So tayo manalangin, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, itong oras na ito, pati po yung mga bata, Panginoon, gabayan niyo po. At hindi ko po, dahil sa aking galing o katalinuhan, ay makikinig po ito mga ito. Ngunit Lord, gamitin niyo po ang aming tenga, ang aming isipan, ang aming puso, ang aming buong katauhan, na iaalay lang namin para sa inyo sa pakikinig. Dahil pagkatapos namin makinig, Panginoon, ay iintindihin po namin ito, nanamnamin po namin ito, pagmumuni-munihin namin sa bawat oras, at isasagawa ng buong pagmamahal po para sa inyo. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya na ito na ako po ay gagamitin ninyo bilang tagapagsalita. Naway, Panginoon, hindi ko masambit yung mga bagay na hindi ayon sa inyong salita. Naway, Lord, hindi po ako mapansin pagkat lahat po ng mga gandang sasabihin ko ay galing po sa inyo. Kayo po ang maluwalhati, hindi po ako. At Lord, patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. At kung maaari, Lord, ay talagang hindi na kami magkasala sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na laging sumandal sa inyo at hindi sa aming sarili. Pag po kami ay sumandal sa aming sariling galing, kami po ay nagkakamali. Ulit, Lord, we pray all this in Jesus' name. Amen. Okay, so last week po, pag binababasa nyo o naalala nyo po yung pinag-usapan po natin, si Jesus po ay talagang sinubukan ng mga punong saserdote o punong mga pari. Sinubukan siya ng mga punong mga pari. Kasi siya po ay, ang ginawa niya, yung Lunes po noon, pumunta siya doon, yung Linggo po noon, pumunta siya doon sa templo, sinira niya yung mga lamesa ng bentahan ng mga tao. At kadalasan po yung nagbebenta doon ay karamihan pagmamay-ari din ng mga namamahala sa templo. At hindi po ito nagustuhan ng Panginoon. Sabi niya, ito yung tahanan na itinalaga ko dito sa mundo. Hindi nga, di ba, pag binabasa natin yung Old Testament, hindi nga siya kasya doon sa tahanan na yun, pero ipinatayo niya pa rin yun bilang alaala sa sangkatauhan. Pero binababoy po. Kaya ganun po, sinira niya. Ngayon, kinabukasan, umalis siya, kinagabing umalis, tapos kinabukasan, bumalik. Pagkabalik niya po, nakita niya yung fig tree. Ang daming dahon at napag-aralan po natin yung fig tree. Bago po magkaroon ng maraming dahon yan, ay mamumunga po. Magkakaroon ng bulaklak, magkakaroon ng mga bubut na. So, ine-expect ni Jesus meron na itong mga prutas. Kung di man kung na-harvest man ito at meron kadalasan kapag maganda po yung fig tree at maganda pa rin yung dahon, ibig sabihin meron pa rin mga prutas na natira doon. Pero wala siyang nakita ng prutas. At sabi niya, wala namang kagaling na prutas mula sa iyo. At kinabukasan, umuwi sila, kinabukasan, pagbalik nila, patay na yung fig tree. Tapos yung challenge po si Jesus ng mga punong saserdote at ng mga elders o yung mga prinsipe po doon ng mga Hudyo. Sabi, sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad? Di ba parang teledrama? Ikaw kunwari ang pinakamayaman na tao. Ikaw ang may-ari ng isang kumpanya. Tapos yung mga alipin mo, ay di alipin yung mga trabahador mo na doon.
Tapos ikaw ay di ka kilala dahil hindi ka lumalabas doon sa kwarto mo, hindi ka lumalabas sa opisina mo dahil sabihin natin mo sobrang busy mo. Sa lahat ng mga pinupuntahan mo, nakakakilala lang sa'yo, iba-ibang kumpanya din na nakakahalubilo mo. Tapos, isang beses gusto mong malaman kung ano nangyayari talaga sa iyong kumpanya. Tapos nagpanggap ka na janitor. Tapos hindi ka nakilala ng mga empleyado. Tapos napansin mo yung mga empleyado mo doon, yung ibang mga manager, ay talaga mapagmata. At inaapi yung mga tulad ng mga janitor o yung mga mabababang posisyon. Bakit hindi niyo ba ako kilala? Hanggang sinusubukan niyo sabihin, ako ito, yung may-ari. Oh, kung may-ari, nagpapanggap ka pa. Ganon yung nangyayari kay Jesus eh. Kaya magpapanggap, huwag ka magpanggap, tapos magbasas-basasin mo ka. May kita natin yan sa telegrama, ganon po nangyayari kay Jesus. Siya ang may-ari po ng lahat dito sa mundo. Dahil siya po ang Diyos. Alam po natin, sinabi sa John chapter 10 verse 30, ang Ama at si Jesus ay iisa. Sinabi ni Jesus, ako at Ama, ang Ama ay iisa. Pero ayaw maniwala ng mga tao. Diba? Parang telegrama. Siya ang may-ari sa atin, pero ayaw natin makinig sa kanya. Ang masama pa dito, sa panahon po na ito, in context, yung mga leader ayaw maniwala sa kanya. So gumawa siya, ang alam niyo si Jesus, magaling magsalita ng parabola. Okay? So, ililipat ko po ulit to. So, Matthew 21 verse 28, subukan natin i-translate. Sabi niya, ito isipin nyo. Isipin nyo to ha. Isipin nyo. Sabi, ito, meron isang lalaki may dalawang anak. Sabi gano'n. At pumunta siya dun sa una niyang anak. Malamang ito yung panganay. At sinabi, anak kong lalaki, pumunta ka doon sa ating ubasan at magtrabaho ka doon. Diba? Nakaka-relate ba kayo mga bata? Nak, punta ka doon sa negosyo natin at magtrabaho ka doon. Ngunit sa verse 29, sabi, sumagot siya, ayokong pumunta. Ngunit pagkatapos siya po ay nagsisi at siya ay pumunta. Ibig sabihin nito, siya po talaga ay nagtrabaho doon sa ubasan. Nagtrabaho siya doon. Una, ayaw niya. Saan ba ay naman nito? Diba? Yung amo mo yung nagpapakain sa'yo, yung amo mo yung nagbibigay ng mga pangangailangan mo, tapos ayaw niya pumunta. Ano klaseng anak to? Diba? Pero, sa verse 30, sabi dito, at pumunta naman yung tatay sa pangalawang anak. Kasi sinabi niya, parehas din, pumunta ka doon sa ating ubasan ng trabaho. Agad, ito, sumagot yung pangalawa, sabi niya, ako po ay pupunta, ama. May sir pa nga, ang galang, di ba? Pero ano? And went not. Ang ibig sabihin, and went not, hindi siya pumunta doon magtrabaho sa ubasan. Nakaka-relate ba kayo? Di ba? Di ba? Kahit ako ng bata ko, minsan, pag hindi na natin yung magulang ko, oy, Andrew, umakyat ka doon sa kwarto ko, ikaw muna maglinis kasi yung busy ng magulang ko eh. Umakyat nga ako sa kwarto nila tatay, natulog naman ako. Umuha ako, opo! Kasi pag di ako sumagot na opo, paano? Diba? Ganun, ito yung nangyari sa pangalawa. Ngayon, tinanong ni Jesus, sino sa dalawa sa kanila ang gumawa ng kagustuhan ng kanilang ama? Yun ang tanong ni Jesus. Sino? 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 Sino ang gumawa ng kagustuhan ng kanilang ama? At sinabi nila sa kanila, itong mga punong saserdote, punong pare, yung una, sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo na ang mga publikano o yung mga nangunguha ng mga buwis at yung mga babaeng mabababa ang lipad ay mas pupunta sa langit kaysa sa inyo o pupunta sa kaharian ng Diyos kaysa sa inyo. Sabi dito, dahil si Juan Bautista ay pumunta sa inyo at inilatag ang daan ng katuwiran. Ngunit kayo ay hindi naniwala sa kanya. Ngunit ang mga nangunguha ng mga buwis na sinasabi niyo makasalanan dahil kinukurakot nila yung buwis at yung mga babaeng mabababa ang lipad ay naniwala kay Juan Bautista. At kayo,
nung nakita nyo ito, narinig nyo ito, hindi kayo nagsisi pagkatapos na ito para kayo ay maniwala sa Kanya. So dito pag-aaralan natin yung dalawang anak. Ano yung pag-uugali ng dalawang anak? Hindi ko natapos po yung slides ko dahil antok na ako. Nakaidlip ako siguro mga alauna hanggang alas 3. Tapos alas 3, sinimulan ko ito, nagkaroon na. Then may nantok na ako ng alas 5. So next time gagawin ko na to siguro. Kasi minsan sobrang busy, hindi ko ginagawa ito. So gagawin ko na ito agad baka afterwards. Okay? So the second son, kung na Matthew chapter 21 verse 30, di ba pumunta siya sa pangalawa niyang anak? Ito yung second son, ha? Ito yung point number 1. Kasi gusto ko muna ibigay sa inyo yung magandang ginawa. Okay? Ay yung pangit na ginawa. Yung second son, ito yung ikalawang anak. So pumunta siya sa ikalawang anak at sinabi, pumunta ka doon sa ubusan ko. Pero ang ginawa ng pangalawang anak, pumunta? Pumunta ba? Hindi, di ba? Matigas yung ulo. Sino matigas ang ulo dito? Sa ating mga adult, sino matigas ang ulo dito? Okay, ayaw na magtaas ng kamay, ha? Sino nagbabasa lagi ng Bible dito? Amen! Lahat tayo matigas ang ulo. Hindi araw-araw nagbabasa ng Bible. Sino dito ang tinitignan yung devotion araw-araw? Amen! Lahat tayo matigas ang ulo. Alam mo yung devotion? Kahapon? Alam mo? Buti. So, hindi ibig sabihin matigas ulo natin. Sana hindi matigas yung ulo natin kasi yung second son ay matigas yung ulo. So, dito, mapapansin natin yung tigas ng ulo ng pangalawang anak. Para lang siya ay masabing siya ay gumagawa ng mabuti o sumusunod sa ama. Sa ama na nag-utos sa kanya, ama na nagpapakahirap sa kanya para hindi siya magutom. Ang ama na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan niya at sobra-sobra pa sa pangangailangan. Ganon din kasi tayo. Yung Diyos Ama, hindi lang yung pangangailangan yung binibigay sa atin. Sino ba dito yung butot balat na nananampalataya sa Panginoon? Butot balat ka? Pambira, hindi ko pa nananampalataya sa Panginoon, pero tingnan mo yung katawan, di ba? Halatang malakas eh. Ako, halatang sobra-sobra yung binibigay sa akin ng Panginoon. Tingnan niyo yung mga itsura niyo. Pastor, mahirap nga kami. Mahirap siguro kayo dito, pero nagugutom ba kayo? Sino dito hindi nakakakain sa isang araw? Lahat tayo nakakakain sa isang araw. Kasi pag lahat niya talagang butot balat. Sino dito yung walang damit na maayos ngayon? May kita ko yung mga damit niyo, maganda. Okay, maganda yung mga damit niyo. Ito hindi nakaayos ng damit. Pero next time, maayos yung damit niya. Ito, maganda ng mga ng mga ate mo, pogi ni AJ, oh. Di ba? So dito, una sa lahat, ito yung ginagawa ng ikalawang anak, lip service. Ano lip service? Ito, sa English, ito ay sinasabi mo isang bagay, umuoo ka sa isang bagay, pero sa kaloob-looban mo, sa puso mo, hindi ka sang-ayon doon. Hindi ka sang-ayon sa isang bagay para lang matigil o talagang para mapasaya mo isang tao, na sabihin mo, oo. Katulad ng ginawa nitong ikalawang anak. Sabi ng tatay, anak, magtrabaho ka doon saan? Sa aking ubasan. Magtrabaho ka doon sa aking ubasan. Pero, tayo, pupunta ako doon, magtatrabaho ako. Pero hindi siya nagtrabaho doon. Tayo nakaka-experience dyan. Minsan tinatanong ko si Jacob, kasi alam mo si Jacob, dahil pagod yung mga kuya niya, pag nakikita ko na sa trabaho, nagsahin ka na, Jacob. Opo! Diba? Nagsahin nga naman. Pero minsan sa tayo, hindi natin ginagawa talaga. Bakit? Kasi ayaw natin. Ayaw natin. Gusto natin yung sarili natin yung nasusunod. Ang pangit yan, lip service, umaayon ka sa isang bagay, kunwari. Di ba pag sisinungaling yan? Opo, tay! Magtatrabaho ako doon. Pero sa loob-loob mo, nagdadabog-dabog ka na. Grabe naman to si tatay. Ako na lang lagi nakikita. Ako na lang. Yan naman si kuya. Pero tinan mo si kuya, umalis naman, di naman nakinig. Puro lagi na lang ako. Minsan hindi natin alam kung bakit tayo lagi na pag-uutusan o naaatasan ng Panginoon.
ay kasi mayroon siyang pagtitiwala sa atin. Yung Panginoon natin, alam niya lahat ng mga bagay. Isa sa mga verses dyan, hindi ko na isinama dito para hindi mapahaba. Di ba alam niyo yung bilang ng ating buhok? Alam niyo yung bilang ng ating buhok eh. Eh, hindi lang naman yung buhok natin sa ulo may buhok eh. May buhok pa tayo dito sa braso. May buhok tayo sa ilong. Di ba? May buhok pa tayo dito sa kilay. Sa pilik mata. Ang hirap naman siguro pag yung buhok mo sa pilik mata, iisa lang. Nabibilang mo ba yung buhok mo sa pilik mata? Subukan mo nga. Yun yung yata yung pinaka-konting buhok eh. Lalo na mahirap. Bilangin yung buhok sa ilong. Sige nga. Ang hirap, di ba? Himay-himay mo yan. Pero yung Panginoon alam niya. So, alam niyo yung puso ng mga tao ito. So, yung lip service, ito sa mga bagay sa lip service, basahin natin sa Isaiah chapter 29, verse 13. Isaiah chapter 29, verse 13. Sigurado, nagsusulat sana kayo, ha? Sabi ito, wherefore the Lord said, sabi, gayon pa man ang sinabi ng Panginoon, for as much as these people draw near me with their mouth, sabi, gaano man yung mga taong ito ay lumalapit sa akin o nagsasalita sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Siguro sila ay nagsasabi, O Panginoon, mahal kita. Lord, sinasamba kita. Lord, ikaw yung pinakamalakas sa lahat. Ikaw yung pinakamakapangyarihan. Ikaw yung pinakamahal ko. Pero sabi, and with their lips do honor me. Sa kanilang mga bibig, sila po ay ginagalang, binibigyan ng pagpuri yung Panginoon. But have removed their heart far from me. Pero yung puso nila malayo sa Panginoon. Kaya sinabi ko po, yung tungkol sa verses kanina, na yung Diyos, alam niya po yung lahat ng bagay. Alam niya yung bilang ng buhok. Alam niya nga, napapangalanan niya nga lahat ng bituin dyan sa langit. At sinabi rin doon sa Revelation, I am the Alpha and Omega. Ibig sabihin, alam siya yung simula at pagtatapos. Alam niya lahat yan, kung ano yung mangyayari na. Sabi ganoon, pero itong mga tao na ito, ang galing magsalita, mga sip-sip. Puro salita na lang. Mga vacuum cleaner, mga nagsasaipon. Pero yung puso nila malayo sa akin. Hanggang salita ka lang. Yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Ang sakit na hanggang salita ka lang. Sabi mo, mahal mo ko? Sa sabi ng Panginoon, John 14:15, pag mahal mo ko, alalahanin mo lahat ng utos ko. Ibig sabihin, aalalahanin mo dahil mahal na mahal mo siya. At gagawin mo yung mga utos, pero taliwas ang ginagawa mo sa iyong puso. Sa action, yun yung ginagawa mo. And sabi dito, and their fear toward me is taught. Yung takot nila sa akin, yung galang nila at takot nila sa akin ay tinuro lamang ng mga tao. Wala silang tunay na takot at paggalang sa akin. Ganon ba tayo? Hindi tayo nagpapatama. Ito pa yung salita ng Diyos. Kausap dito ng Panginoon ang mga Israelita. Ang dami sa atin sinasabi, mabait ako, mahal ko ang Diyos, Panginoon ko yan. Panginoon mo talaga? Tandaan natin ang ibig sabihin ng Panginoon, ikaw ay nagpaalila sa Panginoon. Hindi puro bibig lang, sinasabi, Lord, Lord, ay Panginoon kita. Tapos tingin mo sa Matthew chapter 7, Lord, di ba nagpaalis pa nga kami ng demonyo? Kami po ay nagpagaling sa pamamagitan ng pangalan mo. Sinabi ng Panginoon, umalis ka dito. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Bakit? Kasi ganun. Magaling kayo magsalita, sabi ng Panginoon doon, na magbibigay ka lang sa akin. Ang galing nyo magsamba-samba. Pero yung puso nyo, napakalayo sa akin. Ganun ba tayo? Sana hindi. Lahat ng sangkatauhan, sinasabi ito ng Panginoon. Tinawag niyo pa siyang Panginoon, pero hindi kayo sumusunod sa Kanya. Kasi pag sinabi ng Panginoon niyo, yung Diyos, o Panginoon niyo, isang tao, ibig sabihin, susundin-sundin niyo siya. At yung Panginoon gusto niya, sumusunod tayo sa Kanya ng buong pagmamahal. Okay? At sinabi rin dito sa lip service, sa mga ginawa na ikalawang anak. Kasi sinabi, tayo pupunta ako doon, pero hindi siya gumawa. Sa Psalms chapter 78, verse 36 and 37, nevertheless, o gayon pa man, they did flatter him with their mouth.
Ibig sabihin, sila po ay pinasaya o binola-bola. Binola-bola nila yung Diyos sa pamamagitan ng kanilang bibig. Lord, ang bait-bait mo, Lord. Alam niyo pinagkaiba ng bola? Saan na nagbibigay parangal talaga? Yung bola hindi galing sa puso mo. Okay? Pero yung flatter yun eh. Huwag bola lang. Pina-flatter mo lang yung tao, pinapasaya mo lang. Pinaparinig mo lang yung mga gustong marinig ng tao. Minsan sa mga lalaki na may maling motibo sa kababaihan, ito yung ginagawa. Ay, alam mo? Di ba bago kayo ikasal? O kaya nanliligaw pa lang sa'yo? Ibibigay ko lahat sa'yo. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Di ba? Na-in love si babae. Ang galing magsalita ni lalaki. Komedyante pa, napapatawa. Pag malungkot na malungkot ka, napapatawa ka pa ng lalaki. Tapos nung kinasal kayo, okay, nung bagong boyfriend, girlfriend kayo, bago kayo kisal, pag ikaw sasakay sa jeep, talagang inaalalayan ka pa umakit ng jeep. Okay, pag magta-tricycle, talagang inaalalayan yung ulo mo, baka maumpog ka. Diba? Uy, sweet naman ng boyfriend ko. Tapos nung nag-asawa na kayo, isang taon pa lang. Asawa ko! Nasaan na yung kape ko? Diba? Iba na. Pambihira yan, tanghaling tapat, di ka pa nagluluto. So nakita mo, hindi siya napapansin, pagod na yung babae, kakaalaga ng baby nila. Ba't yung damit ko lukot-lukot? Diba? Nawala yung sweetness. Nambobola lang. Diba? Sana walang ganyan sa mag-asawa ngayon, ha? Tapos kapag kailangan ng babae si lalaki, mahal! Patulong naman dito, ang bigat ditong kama natin, iusog lang para malinisan ko ilalim ng kama natin. Ay, pambihira, dami kong ginagawa, tapos nakita mo yung asawa mong ginagawa, nanonood lang ng Netflix. Hindi Netflix, nanonood lang ng YouTube, nanonood lang sa TikTok. O kaya, malala, Call of Duty dyan, nag-ML. Diba? Pambihira, busy ako dito, ikaw na lang mag-usog dyan, kami yan. Huwag tayong ganon. Ganon din sa babae. Minsan magaling magsalita rin yung babae. Ay, alam mo, masarap ako magluto. Pagtingin mo eh. Ba't mo dinala dito yung dagat? At yung dagat dito parang galing pang Pangasinan. Sobrang alat. O kaya, ito masarap. Pagtingin mo, may nilaga bang matamis? Ba't yung sigang sobrang... Ba't walang kaasim-asim? Diba? Mga bagay-bagay na yun. Diba? Kasi dito, for their heart was not right with Him. Dahil yung puso nila hindi tama talaga sa Kanya. Yung mga example na yun, yung mga lalaki at babae sa mga hindi tama yung puso. Diba? Ganon din tayo, hindi tama yung puso. Ang galing ng tayo mambola, magsabi sa Panginoon, Panginoon kita. Pero sa totoo, hindi siya Panginoon. Neither were they steadfast in this covenant. Ibig sabihin, hindi sila tapat sa kanilang pangako. Alam niyo, pag sinabi niyo Panginoon niyo si Kristo, hello? Hi! Sinabi niyo, Panginoon na kita, Kristo Jesus. Ibig sabihin, ibinigay mo na yung buong buhay mo, pangako yan. Sa Panginoon, hello? Hi! Hello? Pag sinabi mo Panginoon mo na si Jesus, pangako mo yan sa kanila kay Jesus. Kaya sinabi niya nga, di ba sa 2 Peter chapter 2, verse 3 and 9, 2 Peter chapter 3, verse 9, yung mga tao talagang nakakalimot sa kanilang mga pangako. Kunin niya si AJ para matuto. Dito ba? Kayo ba nakakalimot kayo sa mga pangako niyo? Kasi ito may pangako sila sa Panginoon. Sige Panginoon, gagawin namin ito. Tayo, sinasabi ng Panginoon niya si Jesus, ibig sabihin nangako kayo na siya na may-ari sa inyo. At nangangako tayo na sinasabi natin, gagawin ko ng buong pagmamahal lahat ng sinasabi ng Diyos. Yun yun. Nangako, di ba? Ang hirap talaga pag nangako sa'yo tapos hindi
ibinigay. Anong nararamdaman natin pag may nangako sa atin tapos hindi nangyayari? Lalo na kunyari, di ba minsan ito nangyayari sa atin, may utang, mangungutang isang tao sa atin. Pautang naman kasi walang pang-enroll yung anak ko eh. Tapos ikaw, naaawa ka, yung pangkain nyo na lang sana sa next week, sabi, baka naman dumating yung pangkain ko next week. Magkaroon kami ng pera. Ipinahiram mo yung nauuli mong pera para sana sa pagkain next week. Pero wala kang kasiguraduhan kung may pera ka next week. Tapos, sabi niya, babayaran ko sa Biyernes. Kunyaring araw ngayon ay Sabado. Sa Biyernes, babayaran ko. Ito dito. Dumating na yung Biyernes. Hindi dumating yung perang inaasahan mo ko na o sahod mo. Kailangan ko na yung pera, wala kaming kakainin. Tapos sinangutang pa sa'yo. Anong pera? Grabe ka naman, masyado ka pang-abuso ha. Wala kaming pera dito, tinan mo, hirap na hirap kami, tapos may kita mo, meron sa mga bagong bagay. Wala kaming mapabayad sa'yo. Napako ang pangkaw. Yan, ikaw, taggutom ka. Ilang araw, wala kang makakain. So, ikaw yung nagpahiram. Ikaw pa yung mali. Diba? Pero nangako sila magbabayad. Naintindihan ba yun? So, ang pangit po. Nang gano'n, nangako tayo sa Panginoon pero hindi natin ginagampanan yung ating pangako. At ang nakakalungkot pa dito, alam natin yung banal na Espiritu, binibigyan tayo ng lakas para gawin yung mga bagay na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. May kita natin yan sa John chapter 14, 15, 16. Kasi siya nagbibigay sa atin. So, isa pa sa lip service, sabi dito, pinapaalala ng Diyos. Dahil sa ikalawang anak, magaling magsalita, magaling magboke. Okay? Sabi, 1 John chapter 3, verse 18, My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and truth. Sabi doon, huwag kayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Pag nagsalita, kayo maganda magsabi rin kayo. Pero hindi lang salita, kundi sa gawa din at sa katotohanan. Mamaya nagsasalita ka nga, ginagawa mo naman, pero nasa totoo ba ang iyong puso? Totoo bang bukal sa loob mo na ginagawa mo ito para sa isang tao? Kasi pag hindi mo gusto ang iyong ginagawa, alam mo mangyayari? Sasama loob mo. Mapapagod ka kaagad. Pansinin niyo sa sarili niyo. Kunyari yung mga bata, mahilig sila maglaro. Kita ko na mahilig maglaro. Pero hindi sila mahilig makinig minsan. O mahilig magtrabaho. Pag maglalaro, kahit abutin niya ng gabi, basta may kalaro at masaya yung laro. Alas 9, alas 10, alauna ng madaling araw, maglalaro yung mga yan. Pero pag sinabi mo tapos yung laro pa nila, nakakapagod pa talaga. Yung tatakbo-takbo pa talaga. Diba? Yung bansay ba yun? Yung nagtataguan, tapos bansay. Bamsak ba yun? Di ko nang tawag yun dun, ha? Bamsak, di ba? Masaya-saya ng laro na yan. Pero pag sinabi mo, yun, takbo sila ng takbo, akit sa puro dito, akit doon para hindi sila makita. Pero pag pinagtrabaho na, magwalis ka. Pambira, wala pa nga, konti pa, isang pisngi pa lang doon sa inyong bahay ng wawalis. Hingal na. Pagod na! Kasi wala sa puso. Kasi hindi gusto. Ganon din tayo. Pansinin nyo, pag hindi nyo gusto isang bagay, hindi nyo matatapos. Kaya gustuhin nyo. Kaya pinapaalala sa atin lagi ng Panginoon na gawin natin ang buong puso at laging umasa sa Kanyang lakas. Kaya nga sinabi sa John 14:26 na yung banal na Espiritu ay magpapaalala sa atin lahat ng mga bagay na itinuro ng Diyos. At siya rin ang magiging lakas natin para magawa yung mga bagay na ito. Okay? Isa pa, sa lip service, hindi lang lip service yan. Ito rin po ay eye service. Ano yung eye service na yan? Ang eye service po, ito ay gumagawa siya pag nakikita ng tao. Hello? Hi! Pag mga nagkatrabaho dito, hindi na ito bago sa akin.
Kahit na nagtatrabaho pa lang ako sa opisina, ganito na eh. Pag kayo nagtatrabaho, mapapansin niyo ibang tao na talagang nagtatrabaho lang para sa pera pero hindi nagtatrabaho para sa Panginoon. Ito yung ginagawa. Pag hindi nakikita, lalo na pag-arawan, pag hindi nakikita na nagpapatrabaho, ginagawa, pumipetics. Lalo na pag yung foreman o kayo yung mga nagkakasiwa sa inyo, hindi kabisado yung bilis ng trabaho, pumipetics. Hindi ginagawa yung best. Naintindihan ba yun? Naintindihan? Diba? Eh yung gusto ng Panginoon, gagawin natin ang best natin kasi yung nakakaluwalhati sa Panginoon. Dito ka, anong anak? Dito kayo. Okay, dyan. Gagawin niyo yung best. Kaya sinasabi ko sa inyo, pati pag-aaral niyo, ito, tutuwa ako dito. May medal to. Ito, sana dalawa sila kambal, may medal din. Ito, sana may medal ka rin. Mahal mo yung Panginoon, di ba? Ito, may medal ka rin. Di ba? Tayo mga maitan, kayo, magkakamedal na kayo, ha? Amen? Kahit hindi naman medal, ang pinaka-gusto kasi ng Diyos, ginagawa niyo yung best. Sa trabaho niyo, ginagawa pa niyo yung best niyo. Kaya natutuwa ako sa mga girls, talagang tinanggal na nila yung hiya para kumanta kanina. So, alam mo, hindi ako marunong maghalo dito kayo. Nag-e-echo. Nag-e-echo eh. Kaya kayo pa man, di ba? Napakaganda pag ginagawa niyo yung best para sa tao. Pero pag kunyari, para lang pakitang tao ka lang, ang pangit mo. Tapos pag dumating na dyan yung bisor, at yung bisor niya magaling, kunyari ikaw ay nagko-construction, mason ka. Eh yung foreman mo, magaling din na mason. At napagdaanan niya yung pagiging mabagal, pabilis, kabisado yung bilis mo. Ba't ang bagal mo magtrabaho? Sapat naman yung pasahod ko sa'yo, bakit ang bagal mo magtrabaho? Dapat tapos mo na ito ah. Sabi ko, magpalitada ka dyan, hindi ka gumawa ng design na alon-alon. Di ba? Palitada ka dyan ng dingding, pero yung ginawa mo, inalon-alon mo yung dingding. O hindi yan palitada. Hindi ka ako nagpapagawa ng design na alon. Ang bilis-bilis mo nga, pero ang pangit ng gawa. Eh, kilala ka paano gumawa. Nasa gawa nun. Kaya nga sinabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 6, sabi, not with eye service, huwag kayong gumawa ng sa pamamagitan lamang magpapakitang tao. Okay? Sana kayo, nagdadamit tayo ng ganito, hindi dahil nandito tayo sa church at nakikita ni Pastor, kundi nagdadamit kayo ng maayos kasi mahal niyo yung Diyos. Sana gumagawa kayo ng maayos, gumagawa kayo ng mabuti, nagsisipag kayo kasi mahal niyo yung Diyos. At hindi kayo naggagawa para sa sarili lamang, but as the servants of Christ doing the will of God from the heart. Tingnan nyo, dapat ginagawa mula sa puso. Bilang mga alipin ng Diyos, ulit ang servants nito ay hindi taga-silbi, kundi alipin. Bilang alipin ng Panginoon ni Kristo, gagawin niyo yung kagustuhan ng Diyos mula saan? Mula sa puso. Maraming bagay ang hirap-hirap gawin habang tumatagal tayo nababasa natin yung Biblia na ang hirap gawin para sa Diyos. Ngayon, magagawa niyo ba na magbigay ng ebanghelyo sa isang tao sa isang araw? Okay. Pilitin niyo para sa Diyos. Huwag niyo sabihin, opo. Gagawin niyo na babasahin yung devotion araw-araw? Sana opo. Dahil mahal niyo yung Diyos. Diba, magdadamit ba tayo lagi ng maayos, araw-araw? Opo. Para pag dumating na si Pastor, saka lang kayo nag-aayos sa mga damit nyo. Hindi naman sinasabi na ganyan kayo tuwing may trabaho, pero yung kagalang-galang pa rin naman. Yung magtrabaho ko, dapat balot ka pa rin. Kasi may pang trabaho ng mga damit na hindi ko bastos tsura mo. Kasi iba, pag nagtatrabaho talagang ang halay na natingnan eh. Ang halay na tingnan. Pero itong mga bagay na ito, galing ba sa puso ninyo talaga yung paggawa natin? Itong pag-church ba natin, pag-worship ba natin galing sa puso? O pakitang tao? Pag pakitang tao yan, antok-antokin lang talaga tayo eh. May pagdadalan, may pagkulitan lang tayo talaga. Kasi wala sa puso natin na gusto natin itong bagay na ito.
At pag talagang mahal natin yung Panginoon, uunahin natin lahat ng kagustuhan ng Panginoon bago yung sarili. Okay, isa pa. Kaya sabi from the heart, Colossians chapter 3 verse 22, servants, mga alipin, obey in all things your masters according to the flesh. Sumunod ka sa iyong mga pinuno o sa inyong mga Panginoon ayon sa laman, hindi sa pamamagitan ng mata lamang para maging magpapasaya sa tao lamang, but in singleness of heart, fearing God. Gagawin yung buong lakas nyo sa inyong laman, sa inyong lakas, ang buong puso pa rin sa Panginoon. Hindi lamang para pasayahin yung tao, para, gagawin ko to para ma-promote ako. Gagawin ko to para malaki yung aking makuhang kita. Para mabigyan ako ng malaking tip. Kasi tayo mga nagnegosyo, kasi may mga servisyo tayo binibigay. Para gawin tayo o magbigyan tayo ng mga tip, minsan sa tip tayo nakatingin. Uy! Gagawin ko yung pinakamaganda dito. Servisyo ko dito para bigyan ako ng magandang tip. Nakakalimutan natin, dapat ginagawa muna natin ito kasi ito yung binigay na paraan ng Diyos sa atin para tayo ay kumita at makakain. At kadalasan yung binibigay sa atin mga paraan para kumita ay sobra-sobra pa. Pero nakakalimutan natin na dapat ginagawa muna natin para sa Diyos. Alam niyo, pag binagawa niyo ito para sa sarili, para sa pera lamang, para sa tao lamang, para sa anak niyo lamang, hindi kasama yung Diyos, mapapagod kayo. Mababurn out kayo ng mabilisan. Pagod na ako. Sawa na ako. Sabi, pinaghihirapan ko pero walang nangyayari. Pero makikita mo, ang dami mong kita. Hirap na ako sa buhay ko. Kasi naman, nung umpisa pa lang, hindi mo na sinasama yung Diyos. Hindi mo binibigay, inaalay sa Diyos lahat na gagawin ko yung pinaka-best ko sa isang bagay para sa Diyos. Kaya nga sinabi dito, hindi lamang pakitang tao, kundi buong lakas. Buong lakas para sa Diyos na may takot sa Diyos. Ayaw ng Diyos na pakitang tao lamang. Sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, sa ginagawa ng ikalawang anak, kasi lip service to eye service, but as we are allowed of God to be put in trust with the gospel, kasi tayo, tinan nyo ito, ganda na verse to, tayo, ano sinabi, ibig sabihin ng allowed, pinahintulutan. Hindi po gawain talaga ang pagbibigay ng ibang helyo. Hindi po ito na kailangan tayo mapagod, kundi ito ay pinayagan tayo ibigay yung mabuting balita. Kaya nga paulit-ulit po ako na sinasabi, dahil ito rin po yung nakasulat sa Biblia, biyaya at binigyan tayo ng grasya ng Diyos. Diba? Ng pribilehiyo ng Diyos na ibigay yung magandang balita. Na tayo magiging spokesperson ng Panginoon para ihatid yung magandang balita. Pero nung ginagawa natin, ni isang beses sa isang linggo, baka wala kayo na ipag-sharean ng magandang balita. May na-sharean ba kayong magandang balita? Aside doon sa pinayagan tayo, inutusan pa tayo. Doon tayo lagi nakatingin sa inutusan tayo kasi Great Commission, pinakamalaking gawain. Nakakalimutan natin, pinayagan lang tayo gawin ito. Hindi tayo karapat-dapat magbigay ng magandang balita. Dahil masasama talaga tayong tao, binago lang tayo ng Diyos. Hey! Ligtas ka ba talaga? Gawin mo to. Kasi tayo sabi dito, pinayagan tayo, binigyan tayo ng tiwala para sa Ebanghelyo. Kahit tayo sa pagsasalita, hindi para labang pasayahin yung tao. Ako masaya ako, nag-a-attend kayo dito. May kasama akong magsamba sa Panginoon. Hindi ko po kailangan ng audience. Kasi yung Panginoon palang sapat na. Nagsasalita po ako dito para ipangaral po yung salita ng Panginoon na hindi naman ako karapat-dapat. Pero para sa atin, dahil dito, hindi para pakitang tao. Sana nandito kayo, hindi pakitang tao. Ngunit, sa Diyos, ginagawa natin ito para sa Diyos na sinusubukan yung ating puso. And I'm so happy, lahat tayo maaga ngayon si Pastor Ridley.
Okay? May mali pa rin si pastor. Pero nakikita ko, I'm so happy na para sa puso nyo. Isa yun sa bagay. Pag maaga kayo sa worship, bago pa lang magsimula yung worship, nandito na kayo. Ibig sabihin gusto nyo magsamba sa Panginoon talaga. At hindi pakitang tao. Pero lalabas din yan. Okay, the first son, ito yung unang anak. Ito yung pinagkaiba naman. 2 point lang to. Okay? 2 point lang. Ito yung unang anak, sabi doon, at siya ay pumunta sa una niyang anak kasi sinabi pumunta ka doon sa ubasan. At nagsagot yung unang anak, ayokong pumunta. Ayokong pumunta. Ayokong pumunta. Napapansin niyo po yan? Di ba napapansin niyo yan? Ayaw pumunta ng unang anak. Ganon din tayo. Kapag ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, una, ayaw natin sa Panginoon. Hello? Pero nung oras na ikaw na ay ligtas, sinabi mong tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon sa iyong buhay. Panginoon mo siya, kasi pinagsisilbihan mo na yung Panginoon kasi alipin ka ng Panginoon ng buong puso. Hindi ka na ganun. Nung una, ayaw mong gawin yung utos ng Diyos. Pero nung ikaw ay naligtas at lalo pag ikaw ay laging laging nagbabasa ng Biblia ng buong puso, ikaw ay laging nagtipag-usap sa Panginoon sa pagdarasal, ikaw ay naalala mo lagi kung ano yung gusto ng Panginoon. Hey! Makinig! Diba? Ano nangyayari? Tayo ay nagsisi sa kasalanan natin. Inintindi natin na tayo ay mali. Kasi pag hindi nyo na-realize na kayo ay may pagkakamali, kayo ay makakasalanan, katulad ng unang anak, ay ng ikalawang anak, paano kayo tatanggap sa Panginoon? Paano kayo tatanggap sa Panginoon? Kasi ano ina-offer ni Jesus sa atin? Ina-offer ni Jesus sa atin yung biyaya na buhay na walang hanggan. At tatalikuran natin yung ating pagiging makasalanan. Ibig sabihin talaga mula sa ating puso, dapat alam natin na kailangan natin sa Jesus at makasalanan dahil makasalanan tayo. Pero majority ng tao, katulad ako noon, ayoko tanggapin sa Jesus. Sabi ko, ayoko nga. Ang dami ko pang gustong gawin na kalokohan. Kahit ayoko aminin noon, pero na-realize ko, gusto ko pang gawin itong mga to eh. Ako yung tama. Hindi yung Diyos. Huwag niyo akong pakialaman. May sarili akong desisyon. Yun ang nangyari sa ikalawa. Pero itong unang anak na intindihan niya, mali ang ginawa ko sa aking ama. Kaya nung nalaman niya na mali ang kanyang ginawa, bumaliktad siya sa kanyang ginawa. Sa lahat ng taong hirap, aminin na tayo ay mali. Kasi mayayabang po tayong tao eh. Kahit ikaw na nananampalataya sa Diyos, ang hirap maaminin na ikaw ay mali kadalasan eh. Bakit? Mataas yung tingin natin sa ating sarili. Mahirap nga lang ako, mababa akong tao eh. Pero tingnan mo, pag ikaw ay mahirap, mababang tao, anong ginagawa mo? Lahat puro reklamo kadalasan. Hindi ka nakokontento na bibigyan ka ng isang bagay na ito. O maganda na magpursige ka. Pero yung ugali mo, puro reklamo. Ano ba yan? Ganito, ganyan. Kasi mayabang tayo. Hindi porke Kristiyano tayo, hindi tayo nakakaramdam ng ganyan. Ay katawan natin masama. Biyaya lang ng Diyos, yung banal na Espiritu, binibigyan tayo ng lakas na gawin yung tama. At nilalabanan natin yan araw-araw. Bless tayo dahil meron tayong lakas para pigilan yung mga bagay na ito sa pagmamayabang na ito. Pero, mayabang ang ating katawan. Kaya tayo tanggapin si Kristo dati, di ba? O pag hindi ka paligtas, ayaw mo tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Bakit? Ang dami mo pang vision. Ang dami mo pang kalokohan sa buhay. Diba? Sa babae, masarap may pag-chismisa. Ayaw ng Diyos ng chismisa. Ang sarap may pagyabangan. O may bago akong ganito, pag mamayabang mo kagad. Saan ang galing yan? Minsan nababaon tayo sa utang, kakabili sa Shopee, kakabili sa Lazada, sa TikTok, ngayon may Temu pa. Diba? Bili tayo ng bili. Pagdating na doon pambira ka na si Shopee, tago na ako, wala akong pambayad. COD pala.
Hindi na sila sa atin. Tumating ako, aga-aga, kaya pa ako nawalang pera, walang libre. COD. Diba? Yari ako dito. Wala ako pang bayan. Tapos nga, bibili ka ng mga magandang bagay, hindi mo naman talaga kaya. Katayaran mo. Pagmamayabang mo. Alam niyo bakit bumili ng magandang bagay? Para ipagmayabang. Hindi para gamitin. Pero makita mo, hindi marunong tumulong sa ibang tao. Kasi ma-pride eh. Ma-pride. Ilan sa inyo ang nagsubok na lapitan yung tao may galit sa inyo para alamin nyo kung ano yung problema? Iba hindi? Nagpapataasan tayo ng ere. Sabi nga sa salitang kanto dati, nagpapataasan ng ihi. Bah, siya may problema sa akin. Bakit ako, siya nagkaroon ng problema sa akin? Siya ngayon ang basto sa akin eh. Pinag-chismis nga ako, ba't ako ilalapit sa kanya? Para tanongin ko ano yung problema. Siya lumapit sa akin. Ibig na ikaw na lumapit kahit isang beses lang, kaya kausapin mo, message mo. Anong problema? Ba't ganito? Hindi yung naipag-away, ito yung puso mo na gusto na maging maayos sana. Pero hindi, mataas yung area natin. Diba? So dito, hanggat hindi nyo inaamin sa inyong sarili na makasalanan ka at kailangan mo ng tagapagligtas, walang mangyayari sa iyong buhay. Walang mangyayari sa inyong buhay. Pansinin niyo Romans chapter 3, walang naghahanap sa Diyos. Sinabi yan dyan. Wala. Walang taong matuwid, ni isa wala. Ibig sabihin walang taong mabuti. Hindi, mabait ako ha. Talaga? Ba't ito yung sinabi sa Bible? At sinabi sa Romans chapter 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya bakit? Kaya pupunta na impyerno kapag makasalanan. Pero ayaw aminin ng makasalanan. Ang ginagawa natin, umaasa tayo sa ating sariling talino, kung ano yung mga kagustuhan natin, ito yung paraan para makapunta sa langit. Pero yung paraan para pumunta sa langit, tanggapin si Kristo bilang Panginoon. At ito yung point number 2, ang sinasabi dito is repentant. A repentant heart. Ano ibig sabihin na nagsisisi? Ang nagsisisi po ay hindi yung, kasi dalawang klase yung sisi sa Tagalog. Yung isa, yung sisi na, talaga nagsisi na, ay, dapat sana ganito yung ginawa ko. Alam niyo yung sisi na yun? Dapat sana hindi ko na ginawa yan. Yung isang pagsisisi naman, ito yung repent. Yung repent ay, tatalikurin ko na yung mga bagay na ito. So ito yung ibig sabihin ng Panginoon. Ito yung ginawa ng kaunang anak. Nung nalaman niya ang mali siya, tinalikuran niya yung mali niya. Ginawa niya yung kagustuhan ng kanyang ama. Ganun yung tunay na nananampalataya. Tatalikuran mo yung pagiging makasalanan at gagawin mo yung gusto ng Panginoon. Kasi tinawag pa siyang Panginoon pag hindi mo gagawin yung gusto niya ng buong puso. Yun yung nagsisisi. So yung pagsisisi at pananampalataya ay magkasama. Para siyang barya, yung isa karay, isa krus. Naintindihan? So tunay ba kayo nagsisi? Nagsisi kayo at kayo ay humarap sa Panginoon. Mamaya kasi nagsisi kayo pero humarap kayo sa ibang kalokohan. Hindi pa tunay na pagsisisi yan. Okay? So ibig sabihin yan, pag alam yung tama, yun ang gagawin ninyo. Pag alam yung mali, iiwasan nyo na yung mali na yan. Ang taong tunay nagsisisi, minsan magkakamali, pero din yung sa oras sa kanyang pagkakamali, iiwasan niya na naman yan. Tinitraining niya yung kanyang sarili dahil mahal na mahal niya yung Panginoon niya na hindi na magkasala pang muli. Hindi, ayoko naman gawin niya, pero umiinom ko, ayoko naman talaga gawin ito nagiinom, pero nakita mo, nagiinom ka pa rin nagiinom, hindi kalokohan yun. Ibig sabihin, mali ito pag-iinom, ba't nagiinom ako? Tatapon mo kaagad yung alak na yan. Iba ginagawa excuse yan, nagiging kalokohan pa, nagiging katatawanan. Ayoko talaga uminom, pero sarap ng alak eh. Kalokohan yun. Ayaw ng Diyos naglalasin. Alam mo namang hindi gusto ng Diyos, tapos sabi mo, nagsisi ka, pero tuloy-tuloy ka pa rin.
Di, ayoko talaga to eh. Pero diretso ka pa rin kakalaklak. Nakaubos ka na ng 3 emperador. Ayoko talaga to eh. Sino niloloko mo? Niloloko mo sarili mo. Alam ng Diyos ang iyong puso. Katulad nito, ginawa ito ng Panginoon, itong mga aral po na ito. Okay? Kasi na-realize niya yung mistake. Kinuha, na-realize niya yung mistake para ma-realize natin. Sa Proverbs chapter 9, verse 7 to 9, ito pag yung tao po ay matalino, talaga nagmamahal sa Diyos, ang taong, he that reproveth a scorner, siya na nagsasabi o pinagsasabihan ang taong, alam niyo scorner? Mayabang at mahilig mang-asar. Getteth himself to shame. Ibig sabihin, pag pinagsabihan mo yung taong mayabang, mapapahiya ka lang. Okay lang yan. Ako okay lang. Kahit mapahiya ako. Basta makakilala sila sa Panginoon. And he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot. Sa kanya, isasaway niya yung masamang tao, yung talagang ayaw sa Diyos, magkakaroon ka ng kahihiyan talaga. Blot, parang kahihiyan pa rin yan eh. Pero ganito sa verse 8, reprove not a scorner. Pag talagang ayaw na makinig niyan, huwag mo nang pagsabihan yung mayabang na yan. Kaysa na lang na magalit siya sa'yo. Rebuke a wise man. Ito, pag pinagsabihan mo yung taong wais, anong mangyayari? Pag pinagsabihan mo yung taong wais, mamahalin ka niyan. Ito sa makamundo muna tayo Pag yung tao na yan, gustong-gusto niyang gumaling sa isang bagay, kunyari, basketball player yan. At gusto niyang gumaling mag-basketball. Pag may napansin sa kanya ibang tao, yung coach niya, parang pwede siguro mas ayusin mo yung paglalaya ko, ganito. Ay, salamat coach, pinagsabihan mo ako. Di mas gaganda yung pag-layup niya. Siguro, mas maganda para gumanda yung shooting mo, mag-shooting ka pa ng mas marami araw-araw, mag-jump shot ka pa ng practice araw-araw. Ano mangyayari doon? Mas matutuwa siya sa coach. Pero yung taong mayabang, magaling na ako, ba't mo pa ako tuturuan, mas magaling pa nga ako mag-basketball, coach ka lang dyan. Sino mo, hindi ka nga nakakaabot dito sa naabutan ko na Pero minsan, kadalasan yung coach, nakikita niya kung ano yung meron sa'yo na pwede mo i-improve. Kaya nga tinawag siyang coach Oo, magaling ka nga sa skills, pero pagdating naman sa pagka-analytico, mas magaling yung coach sa iyo. Yung taong nagpapakoach yung basketball player na nagpapakoach sa kanyang coach, ay mas lalong gumaling. Pero yung magaling na ayaw magpa-coach, netenga na lang doon. Kasi mayabang Hello? Hi! Ganun yung sinasabi dito. Pero yung tao na talagang gustong matuto sa Diyos, matutuwa pa yan. Hindi sasama loob niya. Kaya pag tayo pinagsasabihin natin yung tao, may concern tayo, hindi dahil pagmamayabang natin yung ating sarili, kasi gusto natin maligtas siya at mas umayos ang kanyang buhay. Kaya sabi ko, mag-memory verse kayo, magbasa kayo ng Bible, kasi marami kayong ma-share para ma-improve natin yung bawat isa. Sabi nga, give instruction to a wise man and he will be yet wiser. Magbigay ka ng mga bagay, turuan mo yung taong wise. Yung taong wise, gustong-gusto yan, pag tuturuan siya mas magiging magaling siya. Pero yung taong hindi magaling, ay ayoko yan. Kaya makita mo yung pag-progress niya, yung paglago nila, nababansot. Ayaw makinig. Mayabang kasi. Ayaw kasing tanggapin na may mali siya. Ang hirap pag ganun yung tao. Pero pag mahal mo yung Diyos, gagawin mo ito Kasi ginawa ka ng wais Wais na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon kasi hindi ka pupunta ang impyerno. At pag hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon, hindi, joke lang, Biblia lang gawa ng tao yan. Sige, sa'yo, gawa ng tao yan. Kahit ano explain naman sa'yo, hindi na kami naniniwala Diba? Teach a just man. Turuan mo yung tao may hustisya. At siya ay mas lalago ang kanyang kaalaman. So tayo, saan ba tayo sa dalawang ito? Ang Panginoon po ay hindi dito para ibaba tayo. Dinadala po tayo para magsalita, para makakilala yung mga tao sa Panginoon. Kasi pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. At ganito yung sinasabi ng Panginoon. Pag tinignan John chapter 3, Matthew chapter 3, ito yung
bininyagan si Jesus. At ito yung sinasabi ni Jesus dito sa mga bagay na ito. Okay? Sabi dito, for John came unto you in right the way of righteousness. Pumunta si Juan Bautista sa inyo, mga punong saserdote, mga leader, na mga angkan, mga elder. Pero bakit? Para ituwid yung daan. Para doon kayo sa tawid na daan dumaan, ibig sabihin ituwid ang inyong ugali. Pag kayo ay tunay na matalino at hindi kayo mayabang sa inyong sarili, makikinig kayo kay Juan Bautista, sabi niya sa mga pare. Sabi niya sa mga ano yun? Sa mga elder, mga leader. Sa mga eskriba. Mga sanhedrin. Mga pariseo, pinagsasabihan niya. Pero nangyari, dahil sa yabang ng mga pariseo, ng mga punong pari doon sa Israel, ayaw nila makinig kay Juan Bautista. Gusto nila sila ay mas tama. At kinikilala si Juan Bautista sa sangkatauhan na siya ay tunay na propeta bago dumating si Jesus. Sabi, hindi kayo bumaliktad sa inyong pagiging makasalanan. Anong sinabi dito? Dahil diyan, sabi gano'n, yung taong nagnanakaw ng inyong mga buwis at yung babaeng nagbebenta at mahilig lang talaga o mahalay na nagsisi, ay siya pa mismo ang makakapunta sa langit. Bakit? Kasi siya ang nagsisi. Mapapansin niyo rin po dito yung Panginoon ay hindi namimili kung sino pwede maligtas. Depende na lang sa iyo yan. Pag yung oras na ikaw talaga tumanggap kay Kristo bilang iyong Panginoon, sabi mo, Lord, susunod ako sa iyo ng buong pagmamahal. Kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao dyan, pinakamahirap na tao dyan, pinakapangit, pinakamabaho, o pinaka-negative na tao dyan. Basta mula sa iyong puso na gusto mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon, susundin mo na talaga siya. Ibig sabihin, magpapakaalipin ka sa Kanya. Sigurado, ligtas ka na sa kasalanan mo at hindi ka na pupunta pero magkakaroon ka ng buhay na walang na. Pero makikita mo kung ano yung purpose talaga. Kasi gagawin niya ng buong puso. Hindi sa eye service, hindi puro pakitang tao lamang, at hindi bukang bibig lamang ang ginagawa. So, nasaan kayo ngayon? At maaaring, alam mo, ligtas ka na, pero naliligaw ka ulit. Nagbabackslide ka. Balik ka sa Panginoon. Ligtas ka pa rin naman. Maaaring hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, pero si Jesus namatay na nga siya para sa kasalanan mo. Hindi mo naman kailangan sumali sa relihiyon para tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Diba? Yung iba, ayaw sabihin niya dahil pakunti yung mag-church sa amin eh. Baka makakita pa na ibang church eh. Bakit din naman talaga sila sa church na yung pupunta eh? Kahit anong sipag natin mag-iikot-ikot dyan pag ayaw na tumanggap sa Panginoon sa ibang church sila inilagay ng Panginoon, doon sila eh. Pero ulit, hindi sa relihiyon, hindi sa mga aksyon na ginagawa natin tayo maliligtas. Kundi tanggapin niyo muna si Kristo bilang Panginoon. At pag Panginoon niyo si Jesus, syempre, mahal niyo na siya, gagawin niyo yung tama para sa Panginoon. Kaya nga tayo nagpapabautismo, hindi dahil sa bautismo kayo ay naligtas. Hindi ko kayo babautismohan hanggat hindi kayo nagsasabi mula, o hindi niyo pinapakita mula sa inyong puso na Panginoon niyo talaga si Kristo. Kasi dapat tinanggap niyo muna si Kristo, kayo ay ligtas muna. Dahil ang bautismo, wala namang magic dyan eh. Hindi ka maliligtas niya. Pagsunod lamang iyan ng buong pagmamahal sa Panginoon. Dahil nung panahon ng Romano, pag ikaw ay binautismohan, Kristiyano yan, sigurado 50-50 na buhay mo. Parang ikaw ay nakatira doon sa Saudi Arabia. Pag nalaman na pinagmamayabang mong Kristiyano ka, pwede ka na mamatay. Ganon katindi doon. Sa ibang bansa. Sa Syria. Sa Afghanistan. Lalo sa Afghanistan, Kristiyano ako. Eh, natutunan yung mga naiwan na tauhan ni Osama Bin Laden. Patay ka kaagad. Ganon katindi na Afghanistan. Ganon katindi yung mga tao noon. Magpapabinyag pa rin sila. Binyag, hindi formalidad lang yan na, uy, ito ganyan. Yun nakasulat sa Biblia, basahin niya. Walang sinabi sa Biblia na nakakatanggal ng kasalanan ang bautismo. Mali ang konteksto ng pagkakaintindi nila doon, pinuto lamang. Okay? So yun lang. Hindi na natin ito masyado explain.
So ulit, gaano ka man kasama ngayon, gaano ka man kabuti ngayon, pag hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon, ang iyong kasalanan dahil sa iyong kasalanan pupunta mo. Pero ikaw man, ang pinakamahirap ngayon, pinakamayaman, o pinaka-negative, pinaka-positive na tao, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, automatic yan. Ang pinipili lamang ng Panginoon ay yung tunay na tatanggap sa Kanya bilang Panginoon, hindi estado ng iyong buhay, hindi itsura mo. Amen? So, kung gusto maligtas, sabi mo, Lord, Panginoon na kita, alipin mo na ako. Hindi naman makikita yun sa pag-iyak mo yan. Iyak ka ba? May bukas naman, pambira ka, grabe ka magmura, grabe ka may pagchismisan dyan, grabe ka pa may magsuntukan dyan, grabe ka pa may paggulangan dyan, grabe ka pa magsugal dyan. Hindi naman pala talaga nagsisi. Yung pagsisisi nakikita sa gawa yan. So let's pray. Lord, kung meron pa po dito sa amin na hindi pa ligtas sa kanilang kasalanan, na sinabi niyo nga po, Panginoon, sa Romans 6:3, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at pag tinignan po namin sa Revelation chapter 20, verse 14 and 15, ito yung kalatlawang kamatayan na pupunta po doon sa dagat-dagatang apoy. Naway Lord, tanggapin nila yung regalo na binigay niyo sa kanila, binayaran niyo na po yung mga kasalanan namin, at sa pamamagitan ng pagkamatay niyo po sa krus, inilibing po kayo, at kayo po ay nabubuhay, magpawalang hanggan. Naway Lord, tanggapin nila kayo bilang kanilang Panginoon. At bilang kanilang Panginoon, ibig sabihin, tinatanggap nila, kailangan kanila, tinatanggap nila na sila nagpapakaalipin sa iyo. Ikaw na magmamayari sa kanila katulad ng ginawa po namin mga naunang naligtas. Lord, huwag niyo pong pabayaan na kami magmayabang sa maganda naming gawa dahil wala naman kami pagmamayabang. Lahat ng magandang gawain ay galing sa inyo. At kayo dapat, Panginoon, na aming pagmayabang, hindi na aming sarili. Kayo po mapansin, hindi po akong tagapagsalita. Salamat po sa pribileyo na ito. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, let's sing one more song. Ayaw na mo ano. Yeah, may na. Let's sing another song.